Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay naniniwala sa mga malas at swerte? Meron po akong ituturo sa inyo na mainam na itanim po ninyo sa harapan ng inyong tahanan upang sa ganon ay masigit kayo na maka-attract ng swerte. Ngayon pa mga bossing, paalala lamang bago natin simulan ng video ito mga bossing, mainam pa mga bossing ko ay alam nyo po na kayo po mga bossing ko ay kung gagawa ng mga pampaswerte, ang mga pampaswerte ay sangkap lamang para tayo maging matagumpay. Hindi kayo pwedeng aasa po dito mga bossing kasi minsan may mga nagrereklamo, sabihin po natin, bakit gano'n gumawa na ako ng pampaswerte pero hindi pa rin sinuswerte? Ang tanong po mga bossing, ano po ba ang gusto nyo swerte tungkol sa usapin ng pera? Kapag tungkol sa usapin ng pera mga bossing ko, kailangan double time sa pagkayod at saka tsaga-tsaga lang. Huwag kang magiging mainipin. Kasi once ay naging mainipin, alam niyo na yung kasabihan, di ba? Dati-dati, halimbawa, ang nanay natin umalis. Tapos, nag-aantabay tayo. Naiinip ka, ang tagal naman ni nanay dumating. Sabihin sa iyo ni lola mo, ay, iniintay mo kaya matagal. Huwag mo hintayin. Kalmado ka lamang. Pagpaubayan nyo lagi sa itaas kasi ganoon din lagi kong panalangin. Mahal na Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Gabayan niyo po kami, kayo nang bahala magpatakbo ng buhay namin. Yung ganoon mga bossing. Kaya magaan lagi ang kalooban ko dahil alam ko nakatunghay ang itaas mga bossing. Tapos sinisipagan. Halimbawa gusto nyo ay mansion na bahay. Mansion din ang pagkayod. Ibig sabihin ko, malaki rin yung pagkayod. Gusto nyo malaking bahay, malaki rin ang pagkayod. Kailangan po ganoon mga bossing. Kasi kung ikaw pa mga bossing ko, ang gusto po ninyo, pangarap po ninyo ay malaking bahay. Pero ang kayod ninyo, maliit lamang, ay maliit lang din ang mapapa sa inyo. O baka sabihin niyo, bakit gagawa pa ako ng pampaswerte? Bakit pa kita susundin? Ikaw naman ay kumbaga kawikaan po ninyo ay kumbaga ayan na, maswerte na. Nagsimula syempre tayo sa scratch mga bossing. Yung like ko sasabi nyo, yung mga kain nga po wala mga bossing. At tayo kami pinapalaya sa aming tinitirhan. Pero ako naman po yung tipo ng tao na like ko sinasabi, palang araw magkakaroon kami ng sarili namin bahay. Pagkalooban lang ako ng isang pagkakataon at hindi ko to sasayangin. Yun nga po mga bossing, nung dumating po ito, talagang hindi ko sinayang. Talagang lalo ko po sinipagan. At kung ano may pwedeng mararakit mga bossing ko, rakitin nyo po yan mga bossing. Dahil kung malaki ang pangarap, kailangan malaki rin ang kayod. Ngayon pa mga bossing, ito na. Gagawa tayo ng mga pampaswerte para may mga pangontra tayo sa kamalasan. Kasi minsan, masipag naman tayo, matyaga, madiskarte, hindi nakakalimot magdasal. Pero, bakit ganon? Bakit lagi pa rin minamalas? Ako nga po mga bossing, nagkanda itim-itim na ang aking tuhod dahil almost a years ako po mga bossing ko ay lumalakad ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan sa may baklaran mga bossing sa ina ng awa, tumingi ako ng awa na ako naman ay tulungan. Yung mga ganun mga bossing. Pero dumating pa rin yung punto na nawalan kami ng pamasahe at sinabi nga po ng master ko ay mag-stay na ako sa bahay. Yung pambili na lang namin, pandagdag ng pagkain. Ngayon pa mga bossing, dumating din sa punto na saktong-saktong pamasahe lang ang aking dala. Nahilo ako sa simbahan, kaya hindi ako nagsisimba ng Sunday kasi madaming tao. Nahilo ako, wala akong pambiling pagkain. Hanggang sa umupo lang ako sa isang tabi, nag-antabay na mawala yung hilo ko. Tapos, saka na lang po ako ulit, ayun, namasahe nga po ako. Kasi pag binawasan ko, hindi na ako makakaulala akong pamasahe. Yung mga ganun mga bossing. Dumarating pa rin sa atin yung punto na mga pagsubok, kahit masipag ka, may mga pagsubok pa rin mga bossing. Na misa mapapatanong ka, anong problema sa akin? Ngayon, ang dinagdag ko lang po ay pampaswerte. At naging positibo ako sa buhay. Parang lagi akong maganang kumilos dahil nasa isipan ko, meron akong pampaswerte din ako. Yung po nagiging positibo ka sa buhay mga bossing. Dahil marami kang mga pampaswerte. Gumagawa ka ng mga pampaswerte. Yun lang ang pinaka dahilan po nun sa mga pampaswerte mga bossing. Parang nagkakaroon ka ng inspirasyon. Kaya ka kumikilos dahil gumawa ka ng pampaswerte, bumili ka ng pampaswerte, kaya alam mo sa isipan mo, kaya mo ginawa yon, kaya mo binili yon dahil alam mo na ikaw ay suswertihin. Yun ang kagandahan, nagiging positibo ka sa buhay. Naniniwala ka na ikaw ay suswertihin, yun ang pinakamayon. Pero pinaka rin po dyan mga bossing ko, kung ang problema nyo tungkol sa pera, kailangan sipag at tiyaga, double time sa pagkayod mga bossing ha. Kung gusto nyo malaking bahay, malaki rin ang pagkayod. Kung kayo po ay tama lang po sa inyo mga bossing ko yung bahay na maliit, simple lang ang pangarap, huwag ka masyadong kakayod, just simple lang din ang pagkayod dahil simple lang ang pangarap, baka ikaw ay yumaman. Ngayon pa mga bossing, ganoon lang naman po yung mga bossing, pero yung mga papaswerte natin ay sangkap lamang para tayo maging matagumpay mga bossing ha.
Huwag niyong aasahan po yan mga bossing. Kung halimbawa naman, ang problema ay sa kalusugan, di syempre mag-iingat ka, ikaw mismo, kahit sabihin mo meron kang pampaswerte sa kalusugan, para hindi ka magkaroon ng karamdaman, nandun pa rin mag-iingat ka. Iinumin ko ano sinabi ng doktor, yung maintenance ninyo, iinumin, yung mga ganun mga bossing. Sangkap lamang po yun para, kasi, kagaya ko pa mga bossing, halimbawa, masakit na yung ulo ko, at parang feeling ko yung magkakaroon ako ng karamdaman. Ngayon, ginagawa ko, kinukontra ko siya sa pamamagitan ng isipan ko. Sabihin ko, hindi ako magkakaroon ng karamdaman, wala yan. Lalo ko siya kinikilos, kasi ang mga taong sanay kumilos, at yun ay nagpahiga-higa, ininda yung karamdaman, lalo lalala. Yun. Kaya makapangyarihan ang ating isipan mga bossing ko eh. Ngayon, tapos yung mga pampaswerte ng mga panabit sa kalusugan, bibili ka ng ganyan dahil kawikaan po ninyo para kayo ay hindi maging sakitin. Para nagiging positibo ka pa rin sa pagdating naman sa kalusugan. Yan. Pero nandun pa rin mga bossing ko ang pag-iingat at hindi ka aasa dyan sa mga pampaswerte sa kalusugan kaya ikaw ay hindi ka magiging sakitin dahil meron ka na yan. Nandun pa rin ang pag-iingat. Kumbaga, gagawin na natin lahat para wala na tayong pagsisisihan pa, nagawa na natin lahat. Kasi minsan may halimbawa, oy meron akong ganito, wala kang ganito, kaya ka sakitin. O ba't niyo mula sa akin sinabi, ikaw pa, maninisi ka pa, or kaya magsisisi ka, ba't di ka kagad bumili? O baga wala ka ng pagsisisihan, nagawa mo na lahat mga bossing. Kaya kung kayo po isa sa mga nakakaranas ng mga ganyan, na parang feeling po ninyo, paborito kayo ng mga kamalasan, ay mainam po mga bossing ko na subukan nyo po ito. Tapos subukan nyo rin po itong pampaswerteng ito. Kumuha ka ng mga barya mga bossing. Yung mga baryang ito, ipagtutusok nyo sa harapan ng inyong tahanan. Haluan nyo to, silver, gold, or kaya meron pong tanso o rose gold yung 20 pesos, diba? Yung sa may lining nito ay meron pong tanso. Ayun, ngayon, ang gawin nyo po, hugasan nyo muna ito, tapos patuyuan niya sa sinagdang araw. Kasi kung sino-sino na humawak po niya na maaaring may kaakibat na yung kamalasan. Ngayon, kapag po ito natuyo na sa liwanag na sinag ng araw, ipagtutusok nyo na yan sa harapan ng inyong tahanan. Unang-una, ang silver. Ang silver mga bossing ko, nagtataboy ng kamalasan. Pasensya na po mga bossing, sininok po tayo. Nataboy ng kamalasan. Tapos yung gold naman, para sa kasaganahan. Tapos yung rose gold, mabilis ang solusyon sa mga problema. Kumbaga, nandun na lahat mga bossing ko sa kulay na yan ng ating mga barya. Kasi may mga meaning din ng barya eh. Kaya dapat alam po ninyo mga bossing. Halimbawa, may taong inggitera, dumaan sa inyong harapan. Or kaya po mga bossing ko, may taong inggitera na hindi mo alam na nakikipagplastikan sa inyo. At yun nga po, beso-beso pa kayo, mga bebe, ganyan, kung saan na kanya, ganyan-ganyan. Ngayon, yung pala sobrang inggit sa inyo or may galit sa inyo, manalangin pa ng masama. Once na meron kang ganyang nakabaon dyan, hindi ka tatalban. Tatalbog ka agad to sa taong yon na may masamang intention sa inyo. Ngayon pa mga bossing, mas mainam na alam niyo po yung mga ganito at meron kayong ganito, kaysa naman po nasa huli ang pagsisisi. Wala namang masama na magbaon ka ng ganyan. Kahit 3 kulay lamang po ng barya, pero mas marami, mas maganda. Pero kung wala naman, mag-ipon ka ng ganyan. Yung silver, halimbawa, 5 piso, 5 pisong silver, o kaya piso na silver. Tapos yung pong gold na 5 piso, yung luma. Tapos yung 20 pesos po natin na bago. Ugasan niyo po ito, pasinaga sa sinag ng araw, at pagkatapos pag natuyo na, ipagbabao na sa may harapan ng inyong tahanan. Para ano't ano ba mga bossing, meron kayong proteksyon, mabilis gumulong ang magandang kapalaran, bukod sa inyo po sipag at syaga at pananalig sa mga Panginoon. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniwala at nais po yung gawin, asya. Good luck po sa po lahat.